Nung sa panahon ni Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, utiya rajul, dumating yung isang lalaki, nasa palengke, nakita niya yung isang lalaki na yung lalaki na yun, siya yung pumatay sa kanyang tatay. Di ba meron tayong tinatawag na kisas? Ang kisas buhay sa Islam. Ang nangyari na yun, kinuha agad ng lalaki na yun, dinala sa khalifa na si Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. Ya Amir al-Mu'minin, hada rajul walladhi qatilu abi. Siya yung pumatay sa aking ama. Anzil bihi al-iqab. Ibigay mo sa amin yung kisas, yung parusa na karapat-dapat sa kanya. Yung lalaki na yon, sabi niya, kabiltu, tinatanggap ko yung kisas. Tinatanggap ko yung kaparusahan ng Allah Ta'ala sa akin bilang kisas ng papatayin ninyo ako. Pero pwede ba bigyan mo ko ng palugit ng 3 araw? Kasi sabi niya, taga-malayong lugar pa ako, kailangan ko sabihan yung pamilya ko, pati yung anak ko, ang pagkakaalam nila ay hanap buhay ako dito para pakainin ko sila. Sabi ng lalaki nila, hindi. Sabi ni Umar ibn Khattab anhu, may yadmin. Sino, sabi niya, ang makapagbigay ng garantor sa lalaki na to? Ibig sabihin, magiging kapalit. Na kapag hindi, sabi niya, bumalik itong tao na to, mapupunta sa iyong kaparusahan. Para tinaas ng kamay ni Abu Dar, isang sahaba ng Rasulullah, ng kanyang kamay, ana dak ya Amir al-Mu'minin. Ako, sabi niya. Sabi ni Umar ibn Khattab anhu, alam mo ba, sabi niya, yung ginagawa mo, ya Abu Dar? Naam, alam ko, ya Amir al-Mu'minin. Hindi, sabi niya. Yung iba, sabi niya, ana dak ya Amir al-Mu'minin. Ya Abu Dar, sabi niya, kilala mo ba, sabi yung lalaki? Hindi, sabi niya, ya Amir al-Mu'minin. Hanggang sa 3 beses, sabi niya, sige, sabi niya, ikaw na, ya Abu Dar. Fantalaka rajul, nang binigyan siya ng 3 araw. Hanggang sa unang araw na yun, hindi bumalik yung lalaki. Hindi bumalik yung lalaki na yun. Thumma fi yawmayn, bumasok ng 2nd araw. Hindi pa rin nakabalik yung lalaki na yun. Tapos pumasok na yung huling araw na, siguro pagpatak ng duhur, wala pa din. Fajtama'an nas. Lahat ng mga tao na ipon, pinatawag niya ni Umar si Abu Dhar. Pagpatawag na, nandoon na, ay umabot na ng salatul asar, wala pa rin yung lalaki. Tapos dito, ready ka na ba, Abu Dhar, na ikaw yung ano yung dito, ikaw yung kisas. Tapos, falamma taraba ghurubu syams, nung lumapit na yung paglubog ng araw, na kung saan, patapos sa 2nd araw, 3 araw lang kasi palugit eh. Di ba? Faja'a rajul, dumating yung lalaki na yun. Sabi ni Umar ibn Khattab ano sa kanya, bakit ka sabi niya na delay? Ang maganda, sabi niya, sana hindi ka na dumating. Iniligtas mo na lang, sabi niya, yung sarili mo, kaya mo naman. Sana, sabi niya, na 3 araw na yon, niligtas mo na at hindi ka nabigyan ng kisas. At naligtas ka, hindi ka na bibigyan ng hatol ng Islam. Ano sabi ng lalaki na yon? Hatta la yuqal qad dhahabatil wafa. Para hindi nasabihin ng mga tao na wala na yung loyalty dito sa mundo. Yung katapatan, na wala na sa ugali ng mga tao. Tapos sabi niya, yung ba yung dahilan kung bakit ka bumalik? Oo, sabi niya, Amir al-Mu'minin. Para hindi sabihin ng mga tao o nawala na yung mahalagang ugali ng tao, yung katapatan maging tapat sa kanilang mga sinasabi, kaya bumalik ako. Sabi niya, Umar ibn Khattab ano sabi niya naman dahilan, ya Abu Dhar? Bakit mo naman, sabi niya, pinagpalit yung sarili mo para sa'yo ibigay yung kisas ng Allah Ta'ala? Anong sabi niya, Abu Dhar? Ya Amir al-Mu'minin, sabi niya, para hindi sabihin ng tao na wala na yung pagkakaroon ng sakripisyo para sa kapatid mo sa Islam. Na dapat, hindi para sabihin ng tao na kapatid mo Muslim, hindi mo kayang bigyan ng sakripisyo sa sarili mo, kaya sinakripisyo ko yung sarili ko para hindi sabihin ng mga tao ng isang Muslim hindi na marunong magsakripisyo para sa kanyang kapatid. Fabakan nas. Umiyak lahat ng mga tao sa Madina. Fabakar rajul. Umiyak yung tao na kung saan yung tatay niya, yung pinatay ng lalaki na yon. Sabi niya, man, ladi abkak, ba't ka umiyak? Sabi niya. Sabi niya, ngayon, sabi niya, pinapatawad ko na, sabi niya siya. Subhanallah, yung pumatay sa tatay mo, kaya mo patawarin? Pinapatawad. Sabi ni Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ano naman sabi niya ang dahilan kung bakit mo siya pinatawad? Para hindi sabihin ng mga tao na wala na yung awa sa kanilang mga puso. Subhanallah. Kaya niyong patawarin yun? Yung tao na kung saan, walidhalika fabakan nas, umiyak lahat ng mga tao. Umiyak lahat ng mga tao, hindi nila napigilan yung emosyon na yung isang tao naging tapat sa kanyang sarili. Na yung isang tao marunong magsakripisyo para sa kanyang kapatid.
at yung isang tao marunong magpatawad sa kanyang kapatid sa Islam. Kaya nga binanggit sa isang kwento ni Hasan al-Basri, rahimahullah, anong sabi niya palagi sa kanyang dua? Allahumma gfir liman zalamani wa liman asaa ilay. Ya Allah, patawarin mo yung mga taong gumawa ng kasalanan sa akin. Ya Allah, patawarin mo yung mga taong nagmalupit sa akin. Ya Allah, patawarin yung mga taong nagsalita ng hindi maganda sa akin. Yung kapitbahay niya, lagi niyang naririnig yung gabi-gabi. Sabi niya, Ya Aba Sa'id, o ikaw, sabi niya, tatay ni Sa'id, inni samituka, lagi kitang narinig, tukthir, lagi mong pinaparami, Ya Allah, patawari yung mga tao ng loko sa akin, nang nagmalupit sa akin, ginawa sa akin ng masama na ganito, hatta tamannaytu, hanggang sana nangarap na lang ako, nabababilang ako sa mga tao ng loko sa'yo, para mapatawad din ako ng Allahu Ta'ala. وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ, anong dahilan, Ya Aba Sa'id, bakit ka lagi nagdudua ng ganyan? Anong sabi niya? Alam tasma qawlallah, hindi mo ba, sabi niya, nabasa ang sinabi ni Allah, narinig ang sinabi ni Allah, وَمَنْ أَفَى وَأَصْلَحَ, sino man sa inyo magpatawad at siya ang nakipag-ayos sa kanyang kapatid sa Islam, فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ, ay merong kang gantimpala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Amara na bis-sidq, ganyan inutos sa atin ng Islam, maging loyal tayo. Inutos sa atin na marunong tayo magsakripisyo, marunong tayo umaawa para hindi kumalat ang pinsala sa kalupaan. Kasi kapag na-witness ng isang tao yung kabutihan mo, ang kabutihan mo magiging aral sa ibang tao yan. Kaya nga si Abu Dhar, nung siya'y nagsakripisyo, ay yung isang tao na yun, sabi niya, bumalik ako para sa katapatan ng aking sinabi, nagkaroon ng aral lahat ng kanyang nasa paligid para hindi lumaganap ang masasamang ugali sa ibabaw ng kalupaan. Alam niyo kung bakit lumalaganap ang kasinungalingan ngayon? Kasi wala ng taong mga tapat. Kapag lumaganap sana yung katapatan sa mga tao sa kanilang salita, pati sa kanilang mga gawa, hindi sana kakalat ang kalokohan, hindi sana kakalat ang kasinungalingan. Kaya tignan nyo, halimbawa, yung mga tao nasa posisyon, pati nasa politika. Salita ng salita ng salita, gagawin ko to, gagawin ko to, gagawin ko to. Nung lagi naririnig ng tao, tapos wala naman ginagawa, sinungaling. So nanuto yung mga tao magsinungaling dahil sa mga bagay na ganun.